Ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Suzuki Royce, Cabanatuan City, dito sa tabi ng Any Pacific Mall, ano? So nasa harapan natin ngayon itong bagong dating nilang unit. So ito yung bagong labas ng Suzuki, yung Gixxer SF155. Available na dito sa Royce Suzuki, Cabanatuan City. So bali dalawa yung available na color nito dito. So ito yung white na may combination ng metallic blue, at syempre meron din mga color black na parts, ano. Tapos ito naman yung isa, yung glass sparkle black. So mas gusto ko tong item na, tapos meron siyang mga highlight na parang neon green. Yan na, napaka minimalist lang ng decals niya, no? Tapos napaka premium ng datingan. Pero syempre maganda rin naman yung color combination na to, no? So napaka premium din ng datingan niya. So ngayon titignan natin kung ano bang meron dito. Isa-isahin natin yung mga detalye niya, no? Okay mga tol, first impression natin dito sa Suzuki Gixxer SF155. So bulky rin naman yung datingan niya, no? So malaki yung gilid niya, yung pinaka fairings niya. So hindi mo pagkakamalan na 155 lang yung makina niya. So ganun din naman dun sa naked version niya, no? So kung makikita nyo, bulky rin naman yung design niya o yung datingan, no? So yan nga rin pala yung bagong color variant ng Gixxer 155. So ito yung isa na glass sparkle black din. Same design siya doon sa sport version niya. Actually hindi naman siya sport bike lang, ano. So nakakategorya to sa sport touring, kaya maganda rin itong pang long ride. Kumbaga hindi ka kaagad mangangalay dito sa sports bike na to, dahil medyo naka-upright position din yung tindigan mo dito kapag sinakyan mo. Kaya yun ang kinaganda niya. Pwede siya sa malayo ang biyahe. Naka sports bike ka na, hindi ka pa mangangalay sa long ride mo. Okay mga tol, simula dito sa front end niya, meron siyang maliit dito na wind visor, ano. So maliit lang siya. Tapos dito nakapwesto yung side mirror natin, and plain lang naman na metallic blue dito, ano. Tapos meron siyang decals dito na fuel injection. And yung headlight niya, so parang hinango dun sa design din ng mga GSX-R na headlight, ano. So yan na yung pinaka parang trademark ng headlight ng mga Suzuki na sports bike. Tapos ang maganda dyan, LED na yung ginamit. Pero sa turn signals natin na dito nakapwesto, bulb type pa rin siya, ano. Dito naman sa part na to, meron tayong decals dito na Gixxer SF. Tapos meron siyang yung decals na blue. Tapos dito black. Tapos meron siyang nakasulat dito na Suzuki. Then dito naman sa bandang baba, meron siyang belly pan dito na kulay black o glossy black yung finish ng paint. Tapos dito naman sa bandang gitna, meron lang siyang Suzuki Eco Performance na sticker dito. And yung pinaka fairings natin dito, so mula dyan hanggang dito, glossy black yung finish. Tapos dito yung plastic niya medyo magaspang, ano. Then dito naman sa bandang likod, meron siyang line na blue. Ayan. Tapos dito parang navy blue. And sa grab bar niya, kakulay ng tangke, no? Metallic blue rin siya. Tapos dito talagang napaka sporty. Bali LED na rin yan. And sa turn signals, bulb type. Tapos meron tayong ilaw para sa plaka, may reflector for added visibility. And very stylish din mga tol ng rear fender natin, ano? Ito yung problema, ano? Pwedeng tumalsik dito yung mga putek. Pero meron siyang mudguard dito, kaya
malilesen pa rin yung putik na tatalsik dito sa part na to. Tapos meron pa siyang tire hugger dito. Pagdating mga tol sa front fender natin, glossy black yung finish niya. Meron siyang decals dito na Suzuki. And sa front suspension, talagang malaki din yung suspension natin, yung pinaka inner tube. Ganun din sa outer tube natin, talagang mataba. So naka telescopic fork tayo dyan. And sa brakes naman, naka disc brake tayo with dual piston caliper. Tapos sa gulong niya mga tol, naka MRF tire tayo dito na may sukat na 100/80 rim 17. And maganda rin yung tindigan ng gulong niya na malapat yung mags, malapat yung gulong. And dito naman sa likod mga tol, syempre sa suspension, naka monoshock na tayo dito. And naka disc brake sa likod with single piston caliper. Tapos sa gulong, may sukat naman itong 140/60 rim 17. And both front and rear naka tubeless na yan, ano. So kagandahan yan, malapad yung gulong niya, kaya maganda yan kahit sa mga bumpy roads. Pagdating naman mga tol sa footrest niya, so napo-fold siya na para pag nagbangking tayo hindi siya mapuputol kapag sumayat. Tapos metal yung ginamit sa brake pedal, and very premium din ang design, ano. Sa pillion naman, alloy din naman yung ginamit dito, tapos dito metal. And ang nagustuhan ko dito itong muffler niya, ano, very stylish. Meron siyang chrome parts dito, and yung pinaka heat guard niya, tapos naka dual exhaust, ano. Yan. Goma yung sa footrest. Then sa pillion naman, alloy. Pagdating naman mga tol dito sa shifter natin, naka half shifter tayo dito para mas sporty yung design niya, no? Pagdating mga tol sa meter panel, naka fully digital meter panel tayo dito. Tapos meron siyang button, select tapos adjust. So hindi kasi siya naka-activate, ano? Very compact ng design niya, hindi siya magulong tignan, ano? Nakaayos talaga. And sa mga switch naman dito, meron tayong engine kill switch, and then yung electric push start. Tapos dito sa kabila, meron tayong passing light, high and low beam, turn signals, tapos yung busina. And sa fuel tank naman natin, cover lang to, no, para mas maging bulky yung datingan niya. Tapos meron siyang emblem dito ng Suzuki. And yung kulay niya, glossy, metallic blue, no. Tapos sa upuan naman, naka step seat design tayo dito, no. So hindi naman siya ganun katigas, ano, sakto lang. Tapos dito naman sa upuan ng pillion, sakto lang din yung lapad niya. Pagdating mga tol sa makina ito, gumagamit ito ng 155cc 4-stroke air-cooled single cylinder, single overhead cam 2-valve fuel injected engine na may lakas na 10.4 kW at 8,000 rpm, and max torque na 14 Nm at 6,000 rpm. Tapos meron siyang 5-speed manual transmission. Pagdating sa seat height nito mga tol, medyo mataas siya. May sukat itong 795mm. Tapos yung ground clearance niya ay 165mm. And pagdating naman sa bigat, may timbang itong 146 kg. So hindi naman siya ganong kabigat, kaya madali lang tong i-manage. Tapos sa fuel tank niya, may sukat na 12 liters. Kaya malayo-layo rin yung mararating mo sa isang full tank nito, no? So pagdating nga sa fuel mileage, ito kaya nitong umabot ng 50.2 km per liter. So dahil na din yun sa Suzuki Eco Performance, ano, yung technology ng Suzuki kung saan na-maximize yung engine performance, at the same time mapanatili niya yung fuel efficiency niya. Okay mga tol, yan ang update natin para dito sa bagong unit ng Suzuki, itong Suzuki Gixxer SF155. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng motor na to o sports bike na to, so pwede kayong mag-PM sa Facebook page natin o kaya kontakin niyo ako sa number ko. Hanggang dito na lang muna mga tol, kung umabot kayo sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And syempre meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.